Have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin niyo ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. Hirap na hirap akong basahin yun, tas di mo na-appreciate animal ka. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget na. Grabe, no? 'Di ba? Ito, ang tagal na sinasabi ni VP Sara Duterte. Ito, hindi kayo nakikinig. Yung mga senador natin, minsan medyo ano din eh. Ang tagal niya na sinasabi, dalawa lang naman. Dalawa lang naman yan. Si Romualdez at si Zaldico. Siya lang, di ba? Hinahanap nyo pa yung small committee, hinahanap nyo pa kung sino pa. Dalawa lang yan, si Romualdez at saka si Zaldico, according to VP Sara Duterte. Tapos, yung ibang mga kongresista, hati-hati na sila. Paano niya nalaman? Pakinggan ninyo. Ang Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero... Nakita niya. Doon pala sa Department of Education na dati siyang secretary, doon pa lang kumakatkong na tong mga animal na ito. At nabanggit niya kay Marcos ito. Ha? Nabanggit niya ito kay Marcos. Ito yung binuking niya na si Marcos eh. Sandali, flood control project ka dyan. Eh binanggit ko na sa iyo ito noon na kumakatkong itong mga lintik na ito. Ano ginawa mo? Wala, nganga ka. Dito, pinatutunayan na pakitang tao lang si Marcos. Di ba? Ang linaw-linaw dito, pakitang tao lang si Marcos. Bakit? Nangyari na to noon. Sinasabi mismo ng isang sekretary niya na si VP Sara Duterte, di ba? Kumakatkong sila sa amin, sinabi ko sa iyo to noon. Anong ginawa mo? Noon ay wala siyang reaction. Tapos... Oh, wala siyang reaction. Nga, ibig sabihin. Diba? Nga ka lang. Tapos ngayon, galit ako. Gago! Dati nga wala kay reaction eh. Nga ka eh. Ngayon, galit na ako. Gago! Bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Oh. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Malinaw na sinabi ni VP Sara Duterte, no? Sa madaling salita, yung mga pautot ni Marcos ngayon ay pinaghahandaan lang daw niya yung, kasi siyempre hindi na maiwasan, uulan, babagyo, babaha. Oh. So ngayon, pag naisip ng tao, bumaha, sino sisisihin? Nagalit nga ang presidente dyan dahil sa flood control project. Shit! Akala ko noong una pinagmamalaki mo yan. Ngayon, ikaw nagalit. Di ba? Hindi. Isipin nyo yun ha. Ang galing ng, ewan ko kung sino yung PR guy behind Marcos. Kasi, from palpak na flood control project na pinagmalaki niya noon, bigla niyang inikot niya, ni reverse psychology niya yung mga tao at sinasabi niyang, mahiya naman kayo, kayong may mga kasalanan dito sa flood control. Kayo, itong mga contractor na ito, mahiya kayo ha. Sabi ko nga sa inyo isang katarantaduhan, nasisihin mo ang contractor, yung private. Bakit? Hindi naman yan ma-aproban nang hindi ina-aproban ng DPWH na sarili mong mga tauhan. At hindi magtataka ka bakit napunta dun sa mga distrito na yun. Nasa Congress yan, nasa House yan. Sila ang humihingi ng mga proyekto na yun.
At sino boss doon? Pinsan mo. At nasa sarili mong ano yan, nasa sarili mong kumandyan. Di ba naalala ninyo? Sabi ni Tiangco, the day na magbobotohan na kung sino ang magiging speaker for the 20th Congress, everyone is waiting for the call of the president. Kung iboboto ba nila si Romualdez uli o papalitan na since natalo yung mga bata ni Marcos. Sabi ni Tiangco? There were no calls coming from Malacanang. Meaning, hinayaan mo na maupo uli yung pinsan mo. Sa madaling salita, meron ka talagang kapangyarihan. Hindi lang sa DPWH, pati sa House of Representatives. So, ibig sabihin, nasa kamay mo lahat ang solusyon. Kaya wala kang karapatang magalit-galit lang dyan. Isa kang, ako nagagalit na sa'yo, ha? Galit na ako. Gago! Ikaw may kasalanan nito, nagtuturo ka sa iba? Hindi, totoo naman eh. Bakit nagkaganito? Siya may kasalanan nito, nagtuturo-turo siya sa ibang tao? Anong kalokohan yan? Di ba? Kaya tama si BP Sara eh. Tama siya, binuking niya dito. Dati, nilapitan ko na yan eh. Nilapitan ko na yan at sinabi ko sa kanya itong mga kongresista kumakatkong. Ano sagot niya? Coke nga dyan. I mean soft drinks ha. Coke Zero nga dyan. Coke Zero. Wala kang sinabi. Tapos ngayon galit-galitan ka. Di ba? Anong pautot yan? Di ba? Kung talagang seryoso ka noong pa lang, pinagtuturo mo na itong mga animal na to. Tinanggal mo na sa mga posisyon. Nasa kamay mo yan. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Mahina kang nilalang. Gago! Takot ka sa sarili mong pinsan. Ewan ko kung bakit. Gago! Meron ba siyang hawak-hawak sa'yo? Naku po. Gago! Pero alam nyo ba mga kababayan? Ito alam nyo ba? Bago tayo tumuloy-tuloy dun sa alam nyo ba na meron akong balita? Galing sa aking isang source. Diyan sa kamera. Meron akong bibwit dyan eh. Siyempre maraming kaalyado dyan si Pangulong Duterte. Hindi nila alam. Akala nila mga kakampi nila. Pero meron akong alam dyan na natataranta na daw ang leadership ng Kamara. Alam nyo ba yon? Oo. Natataranta na daw ang leadership ng Kamara. Bakit kanyo? Kasi nga sa mga nangyayari ngayon na ganito, natataranta na daw sila. At sabi nila, gumawa tayo ng ibang issue para may divert itong kasi tatamaan na tayo. Kasi inuunti-unti na sila ng Senado eh. Di ba? Tatamaan na sila eh. So, kailangan natin gumawa ng ibang issue para yun ang pag-usapan ng media. Kasi siyempre nga naman, kung walang ibang issue, ito ang pag-uusapan ng media. Kahit ba naman na sa kanila yung isang istasyon, may iba pang media na alam mo yun, tatamaan talaga sila.